Hi guys! Welcome back my YouTube channel. It's me again, Zaidi Galsote. Good morning to everyone. Good morning and have a good day to everyone. Yan guys. God bless you all guys. Grabe. Morning na naman. At last, natahimik din po at wala po ako narinig since kahapon. Ayan. So, talagang nag-celebrate ako ng very special breakfast and dinner. So, silent po ako ngayon maghapon kahapon, no? Natulog ako maghapon and pinapakaramdaman ko kung okay pa. Kaya medyo nakatulog ang iyong lola in the whole day. So, nagluto po ako around 3 p.m. 3 in the morning. And nag-edit pa ako. I check all my social media. So, naisipan ko na lang magluto. I'm very happy kaya nag-prepare nga naman ako ng very special food, guys. Ayan. So, ayan. Mayroon po tayong garlic rice. Ayan, rice with the garlic fried. And, of course, our salad, no? This is my salad, the bean sprout salad again. And nagluto po ako ng tinolang manok, sinabawang manok. Ayan. Actually, nilagang manok kasi because of the potato and cabbage, guys. Ayan. So, this is the nilagang manok. Ayan. Kasi wala akong sayote. So, nilaga ko na lang siya. And my favorite fried. Ayan. Golden po yung pagka-fried. And of course, hindi po nawawala sa akin ang tomato. Ayan. And orange. Ayan. For dessert. So, mayroon na tayong appetizer. May dessert pa. And, ayan guys. Kain po tayo guys. Ayan. Kanina pa nangungulit sa akin ng baby cats ko si MC. Kaya lang wala pa akong may pakain. Kalabit siya ng kalabit sa akin. So ngayon, ando doon siya, binigyan ko siya ng food. So let's see kung lalapit siya sa atin guys. Ayan. So habang habang kumakain tayo guys, magkwentuhan muna tayo. I really need your advice sa ayan, may helicopter na naman guys, kung ano ang dapat gawin, no? Kasi, as pair of my family and my kids is, we need to go back in the Philippines. I need to go back in the Philippines as a repatriation. So, sayang naman kasi yung 9 years na pinaghirapan ko at meron pa akong hindi natatapos ditong business. So, kung magpaparepatriate ako, hindi na po ako makabalik. So, need ko po yung comments nyo guys. I-comment nyo na lang po down below, no, ng channel, ng content ko na to, kung ano po ang dapat kong gawin. Kaya lang, talagang nananaig po kasi sa akin ang kung uuwi ako, back to zero ko, anong dadatnan ko sa Pilipinas kung hindi ko makukuha yung ibang pera ko po dito. So, yun ang mangyayari guys. So, kung hindi naman po ako uuwi, guys, ayan, nag-stop na naman. Kung hindi naman po ako uuwi at dito pa rin ako, lalong nag-aalala lang ang aking pamilya at ang aking mga anak. So, very nasa gitna po ako ng survivor na trials kung ano ang gagawin. And as pair of my colleagues and my engineer, no, lahat kami na magkakatrabaho, co-worker ko, no, gusto na nilang magpa-repatriate. So, I observe, paano kung hindi magtutuloy-tuloy? Di sayang naman yung pinaghirapan ko. At sabi naman ng iba, safe country naman, so don't worry. So, ganun naman ang sinasabi nila. So, as pair of my son, gusto na nila akong pauwiin. At gusto yung dalawang kids ko is gusto nilang i-fix lahat para lang makauwi ako. Pero nanghihinayang po ako sa mga perang gagastusin. Sobrang mahal ang bilhin, sobrang mahal ang ticket, sobrang lahat. Kung lahat yan, bibilihin mo. And at the same time, wala pang biglaan na makukuhang pera, as in zero yung packet namin para umuwi. So, yes, I have a farm in the Philippines, no? Farm ng tatay ko yun. So, pwede ko siyang i-continuous. What if naman po, is
biglang nagkaroon din ng problema sa Pilipinas. Tapos walang-wala lahat. Yun ang mga thinking ko at exclamation point. Alam niyo yung takot ko na, alam niyo yun na ba tawag dito, na bumalik ulit dahil sa the reason why is ayokong mangyari sa akin ang nangyari the same with my mother na halos kahit pambili ng gamot. I'm lucky dito po ako. Is kinukulang pa po kami at talagang since COVID. So, sa COVID lang naman nangyari yun. As in, hanggang sa wala akong maipadala po sa kanya. Ayun ang ayokong mangyari na ayokong i-disturb yung mga anak ko. Yun lang. So, guys, I really need your advice kung anong nararapat na gawin. Kasi talagang, ayan, hindi po ako lumalabas ng bahay. Stay at home lang ako. Nagpapagamot pa ako. Bed rest. Tapos, I observe the business here. Parang wala talaga. Lost talaga ang ating dito ang super crisis po talaga ang ko. But anyway, makakalma naman kasi rich country naman ang Doha. Yun nga lang talaga yung mga projects is hindi po talaga nakakakulit at hindi nakakapagbayad. Ayan guys, kain po tayo guys. Kain po. So, kailangan mo kumain dahil mag-take pa ng medicine guys. Tikman natin tong tinola. Actually, pag may sakit po ako, nagluluto po ako ng may sabaw, guys. So, na-miss ko po talaga ang tinola sana. Pero, mas gusto, kung ano yung nandyan lang, kaya nilaga ko na lang po. Kung nakikita nyo guys, meron akong brown garlic dito. Ayun. Actually guys, ito mga niluto ko. Hanggang dinner ko na po to. Kasi, maghapon hindi po talaga ako kumakain. Talagang dinner lang. So, pagdating naman po ng gabi lang kasi lumalabas dito. Very busy na po. So, ngayon lang ako nagluluto pag umaga. Para sa gabi, hindi na ako magluto. Kasi nga po, minsan lumalabas, minsan sobrang busy na ang aking work. Monitoring na ako sa aking mga social media sa GC. Kung ano ng mga updates sa different countries. Kaya minsan, nag-uusap po kami ng mga ka-business through group chat and sometimes i-schedule namin ang Zoom meeting para sa ganun po. Kasi nung nakaraan, mahina po talaga very slow ang signal. Paborito ko po talaga ang pakpak. Ayan guys. Tapos, after ko nito, at least 1 hour akong walking and exercise. Dito lang po. Alam nyo guys, I feel na minsan na-upset ako kasi alam nyo yun guys. Grabe ang aking Mingming. Here. Gusto ko mainom pusa ako as in humihingi na naman kumakalabit guys. Tikman natin tong fried chicken. May natira pa dun ng mga gulay, mga isda. Mamaya mamimili po ako ulit. At medyo wala na. So, gusto ko dito is golden brown. Ayun na guys. Na-upset po ko guys kasi alam niyo yung hindi ako kontento dito sa simple vlogs ko, my daily simple vlogs. Kasi dito lang ako sa bahay. Tapos gusto ko gumawa ng content. Wala rin, hindi rin ako makalabas. Hindi ako makabili ng mga pang DIY ko. Takot pa po ako. Come here. Lumabas guys. Ayan. So, gusto makikain ni MC.
Kain po guys. MC. Gusto magpasubo guys. Okay. Ayan. Here. Yung plate mo, ayan. Gusto ko sana ilagay dito, kaya lang, baka lumipad po yung balahibo niya. Allergic pa ako sa balahibo. Ayun na nga guys, so, naisip ko, nagawa ko na lahat-lahat. How many weeks pa lang ako dito sa loob ng bahay. Ngayon, may kachat ako na gustong i-vlog yung restaurant niya. Supposed to be 2 restaurant yun. So, sabi ko, sooner pupunta ako, dadalaw ako dyan. Ang sarap guys. Actually, how many, na ako hindi kumakain ng maraming rice. Na-maintain ko na ng medyo mababalik ko na po ng konti. Kasi dati grabe ang kain ko. Yung pala, pag tumataas pala ang sugar mo guys, tinanong ko, is magiging matakaw ka. Kumbaga, tinanong ko sa mga kaibigan ko, magpa-check ka ng sugar mo, baka mataas na yung sugar mo. Sabing ganun sa akin. Kasi talagang para akong minanas na talagang grabe ang nilaki ko guys. Hindi po ako ganito kataba dati. Unid natin Tapos ang pinaka-worst pa guys, nag-stop ako sa pag-gym ko. Sooner, papasyal ko po kayo doon sa kung saan ako nag-gym na Fitness First. Dito sa May City Center guys. Ayan. Ang sarap guys, super sarap. So, tikman naman po natin hanggang half rice lang ako. Itong sprout na salad. Ayan guys. Dapat nga ito ang nauna eh. Sarap. Maglagay lang tayo ng konti dito guys. Para pag may gustong kumain, matitira, I put it in yung leftover burgers sa ref, sa fridge, sa ref. Ayan. Ito yung natira ko na sprout, guys. Biro nyo, naka-5 luto ako. So, isang kapiraso lang na munggo, guys. Grabe. As in, liit-liit na plastic lang po yun. 4 real yata yun, 5 real. Yung kalahati nun, niluto ko as munggo. Tapos, ito ulit, guys. So, nung na-check ko siya na good for health, sabi ko, magtatanim na ako ng marami nito. Everyday ko siyang binabasa, okay pala. So, ayun. Actually, yung roots nito ando doon pa. So, second time, ko pakuluan ulit. Para gawin ko siyang tea. Lalagyan ko lang siya ng lemon. Ayoko na po talagang ma-hospital, guys. Ayoko na po. Nung last na inadmit po ko, grabe, ang left side ko, puro bruise, puro pasak. Nahirapan sila magtusok ng dugo sa skin ko, guys. Ang sarap. Tikman naman natin ang